Magandang hapon mga kapatid. Magsinunod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagudyat ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon at World Communications Sunday. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Nono Dicaport. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-iipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasahi, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kanyang misyon at ngayon ay naluluklok sa kaluwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na siyang nananatili at bumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Sa linggo ito ating pinagdiriwang ang ika-57 na Catholic Communication Sunday na nakasentro sa temang Speaking with a Heart, the Truth in Love. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging narapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Manungusan ay kapayapaan. Inuulit ang sinasamahan sa langit sa dakilang
Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan, upang kami panguluhan at kanyang pinunguhan, upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan, kanya rin katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagbibilingan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang pinagbibilingan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya. At natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang hari dapat katakutan. Siya'y nagahari sa katauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuli, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuo. Purihin ng Diyos, siya ay awitan ng hari, siya'y papurihan.
Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilian niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din yun ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumahilig. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, On. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, ay sinamba nila, bagamat may ilang alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya umayo kayo at gawin ninyo alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Mga kapatid kay Kristo, magandang hapon po sa inyo. Doon po yung Simana Santa, ating pong pinagnilayan ang huling 7 wika ng Panginoon bago siya mamatay sa krus. At
Marahil po ay inyong natatandaan ang pang-anim na huling salita. Ano po ito? Ang pang-anim na huling salita ay natapos na. Yung pang-anim na panghuling salita ng ating Panginoon na nakabayubay sa krus, huwag natin unawain na ito ay negatibo dahil ang Panginoon ay nagdurusa, hindi po. Kundi ating unawain ito bilang tanda ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating ibinigay ni Jesus ang lahat naganap na. Kompleto na ang kanyang pag-aanay ng kanyang misyon upang yung tao makabalik sa Diyos, bunga ng kanyang pagkakawanay dulot ng kasalanan. It is finished. Ibig sabihin kanyang nagampanan ng lubusan ang iniatas na misyon sa kanya. Na ang nagpapatotoo ang testimonyo ng kadakilaan ito ng pagmamahal ng Diyos ay ang Kristo na nagpakasakit at nag-alay ng buhay. Ngayon po, kung ating ilalagay din po sa ating mga sitwasyon, sa ating mga ginaganap na mga gawain, hindi lamang natin ito isipin na mairaos lang o ating walang masunod lang compliance yung ating ginagawa. Kundi po sa ating buhay Kristiyano, ating ding maibigay ng buo ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon sa ating paglilingkod. Ibig sabihin, kahit sa mga bumunting bagay, pag andun yung ating kalooban, yung ating puso sa ating ginagawa, bunga ng pagmamahal sa kanyang iniata sa atin, tayo ay magtatagumpay. Minsan ating pong mapapansin sa ilang mga nagtatrabaho, bago sila makapasok sa trabaho, nag-a-apply. Halos paputput na ang takbo ng sapatos sa kanyang kalalakad upang makahanap ng trabaho. Sa wakas, natanggap, nakapagtrabaho, minsan may trabaho na ngayon, ano naman po ang kanyang sinasabi? Katulad nung nag-a-apply siya, ang hirap mag-apply, ang hirap maghanap ng trabaho ng mapapasukan. Nung makapasok na, di ka rin natigil ang kanyang mga sinasabi. Sasabihin, ang daming trabaho, ang dami, di matapos-tapos. At minsan, sasabihin, nakakatamad pumasok kasi ang dami pang gagawin, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. So, ganun po ibig sabihin po nun, kahit na ang trabaho, di po yan mauubos. Kahit po sa ating tahanan, hindi po mauubos ang mga gawain. Everyday, may gagawin po tayo ating pong umpisahan sa dapat natin umpisahan at sa ating ginagawa, ating binigay yung ating puso't kalooban na bunga ng pagmamahal sa ating ginagawa at tayo ay magtatagumpay. Kaya po sa araw na ito, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan, Ascension Sunday, ano po ang ibig sabihin nito? Natapos na ni Jesus ang kanyang misyon sa mundong ito at siya'y nagpapuna sa kalangitan upang ang lahat ay kanyang ipaghahanda ng ating buhok sa kalangitan. Sa pag-akyat ng ating Panginoon, kanyang binuksan ang pintuan ng kalangitan para sa ating lahat. Kaya po, nawika ng Panginoon, ako'y aakyat sa ating Ama na inyong Ama at sa ating Diyos na inyong Diyos. Ibig sabihin, sa buhay ng ating Panginoon, tayo ay kanyang palaging iniisip ang ating kapakanan. At tayo din, katulad ng mga alagad, tayo ay sinugo ng Diyos sa mundong ito, sa anumang mga gawain na iniata sa atin, at sa tulong ng Diyos at pagmamahal sa ating mga ginagawa, tayo rin
ay makakasakit sa tagumpay sa kaluwalhatian. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya Ako sa Diyos Ama, makapangyarihan, sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo. Ipinaganap sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinato sa krus na matay ni Bibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon naglulunaw karito at uhupong sa nakabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng hindi ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakalood ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabalan mo, O Ama, ang aming santo, mga obispo, at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtaguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet, at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap na namin makakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at may atid na ba kanya kami sa kaharian mong walang hanggan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Hallelujah,
Manalangin kayo mga kapatid, itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lilikha patundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang paghahain ng may kakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay na narapat ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos sa lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa inyong piling habang bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan na ikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya inilaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya'y katiyakang sasakit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang lumpay sa kalangitan, kami nagbibigay sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, namumuno ang langit at lupa ng pangangailangan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ng Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsibeto. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tubo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang talis, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain ito ating katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang talis ng ating dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang ating dugo ay bubus para sa iyo at para sa lahat. Sila pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami tutuwa
ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaray namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang tawis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong niyarapat at tumayo sa harap mo, saka maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo nagasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mamutnod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ka isa ni Leon na aming Papa at ni Mario Hubert na aming Obispo at ng Palang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagmahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose nakabiyak ng kanyang puso kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal San Agustin na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagsusuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po. Sa tagubilin mga gagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tuwayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kanilang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Meron ang Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang problema ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Makanan ng mga pinakanyayaan sa kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Magsigod po ang lahat at sama-sama natin kasabihin ang panalangin kay Apostol San Andres. Humalughati Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang kordero ng Diyos. Kasama sa San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw din ang nagikayan sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami magutungan ang panglugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paulakan, sa hilig namin kami lagi idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres na nangaral ng asiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po. Manalangin tayo. Ang manalangin na pagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akutin sa lupa ang ginagawa mo at tinatago. Gawin mo ang lubog-lubin namin ay makukuha sa iyong pinagtutulugan sa anak mo ngayon. Ito ang kapatis namin tao sa piling mo kay pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang pagkakas. Magsisimula po ang lahat para sa ilang pananaw. Pinagdiriwang po natin ngayon ang World Communication Sunday. Kaugnay po dito, tayo po ay magkakaroon ng special collection. Ang panilipo po natin ay para po sa pagdagdag tulong sa Catholic communication. Narito po ang schedule ng Hawamas at mga sponsor para sa Mayflower Opening ngayong linggo. May 18, FPG. May 19, Tawan San Juan Bautista. May 20, Tawan San Pedro. May 21, Tawan St. John Maria Neri. May 22, Tawan Santo Tomas. May 23, Apostolado ng Panalangin. At May 24, Music Ministry. Sa May 23 ay magkakaroon po tayo ng Parish Monthly Recollection na pangungunahan ni Reverend Father Pocan Samson. Kasabay po nito ang renewal for parish servers bilang pagpapanibago ng ating pangako sa paglilingkod. Hinihikayan po ang lahat ng servers na magsuot ng Type A uniform. Hinahanayan po ang mga batang edad siyang pataas na magpalista para sa unang komunyon sa St. Andrew the Apostle Pasay Parish. Registration hanggang May 20, 2026. Forms available sa Parish Office. Catechism classes, May 23, 2026. Favor, lectors, extraordinary minister of the Holy Communion, choir, altar servers, Father Catholic Skill, leaders and collectors ministry, ang ating family sponsor at mga nalula sa ating gawain pag-aalay, ating pasalamatan ng lahat sa ating technical
Sir Cristo, ating pogyalit sa ating misa at sa lahat ng ating parishioners na dito ngayon. Salamat sa inyo Father sa ating misa ngayong ating pinag-iwag ang dakilang listahan ng kasakya ng ating Panginoon. Tumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyapo po kayo at hingin ang pagpapalak ng Diyos. Pagpalaan naman kayo ng makapangyarihan ng Diyos sa mga sa araw na ito, ng pagdiriwang, ng pag-akyat sa langit, at kanyang upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang. Amen. Katulad ng pagkakakita ni Jesus Cristo, I will sing of the Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that speaks is a song of forgiveness. And a song of gentle mercy and of peace. Let us sing of the Lord in our love and sing songs of praise of our days. For your love is the sky that's the heavens above. And your faithfulness has given us the dawn. I will sing of the Lord. Lord, you are mighty and my strength. You lead the world with your love and spirit. Speak the word, the word of mercy and of peace. I will sing forever of your love, oh Lord. Yes, I will sing forever of your love, oh Lord.